Binunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador. Samantalang may mga kongresista naman ang sinasaging nakatanggap ng hanggang 15 bilyong piso. Bagamat hindi pa Merong nakatanggap na 5 to 10 billion with capital B. Billion as pork barrel. Illegal po yan sa mga senador. And then, according to Lacson, 15 billion. Mas grabe ang korupsyon sa Kongreso, sa Kamara. Oh, ayan. Pangalanan ngayon ang mga nasabing mambabatas, tiniyak naman. Each po yun yung mga nakatanggap hindi yun sa buo. Yung mga nakatanggap. Ng senador na kanyang ilalanta dito sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28. Mean Corvera sa balitang yan. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may bilyon-bilyong pork barrel funds ang ilang senador at kongresista. Ayon kay Lacson, naabot sa 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador, samantalang may ilang kongresista ang nakakuha ng 15 billion pesos. Hindi pinangalanan ng senador ang mga nakakuha ng pork barrel, pero matagal na anyang idineklara ng Supreme Court na labag ito sa batas. Bago rin anya ideklarang unconstitutional ang pork barrel, aabot lang sa 200 million pesos ang pork barrel para sa soft at hard projects ng mga senador, samantalang 70 million sa mga kongresista. Ayon sa senador, ang alokasyon ng mga senador at kongresista nakapaloob sa flood control projects sa ilalim ng 2025 national budget. Ayan. Dito pa lang, makikita natin ito ay illegal. At higit sa lahat, kaipokritohan. Bakit? Sinisilip nila yung 150 million na confidential funds ni BP Sara na tinatawag na legal na ginawa at ginastos sa tamang paraan, sabi ng COA noong 2022 and then noong 2023 and then 2024. So sa madaling salita, taon-taon lagi pong pasado ang paggastos ng confidential funds ni VP Sara sa COA. Taon-taon pasado po ang paggamit ng budget ng Office of the Vice President. Pero binigyan nila ito ng napakalaking kwento, meron pa silang impeachment patungkol dito, pero ang pinag-uusapan lang ay 150 million pesos. Merong sinasabi dito si Senator Lacson, ang mga senador ay may ilang dyan nakatanggap ng 5 to 10 billion pesos. At 15 billion pesos naman sa ilan sa mga congressman. So dito nakikita po natin na napaka-ipokrito na itong mga lintik na mga oportunistang mga politiko ito. Diyan pa lang nakikita na natin ang napakalaking problema ng bansang ito sa pamumulitika. Pero meron akong nakikita rito na sana naman ay huwag gamitin ni Lacson. Dahil alam naman natin, ito ay tumakbo sa partido ni BBM. No? Baka mamaya, hindi niya pang pinangalanan ngayon, pero baka mamaya sa dulo niyan, ang pagbibintangan ay puro mga Duterte or mga kaalyado ng Duterte. Para lang hindi sila makaporma sa gaganaping impeachment trial. Coach, hindi kaya parang bias ka? Pag ang itinuro niya ay maka Duterte, sasabihin mo sinisiraan lang? Hindi po. Alam niyo kung bakit? Kasi napaka-imposible naman na ang puro masasangkot dyan or karamihan ng masasangkot dyan sa pork barrel na yan ay puro maka Duterte, considering na ang nakaupo ay administrasyon ni Marcos. So definitely, kung merong kalokohan, pagdating sa pera, pagdating sa pork barrel, hindi po maiiwas, yan ay dapat nasa side ng administrasyon. Yan po ay nasa side ng administrasyon dahil itinago ito, according to Panfilo Lacson,
sa flood control projects. At alam naman natin na ito ay public knowledge po, alam ng mga Pilipino yan. Nawawala yung pondo na billion-billion sa flood control projects dahil pinagmalaki yan ni Bongbong Marcos. Pero sa katunayan, puro pa rin baha. Saan lugar ginamit yung pondo na may flood control projects? Bakit binabaha pa rin tayo kung gumastos ng bilyon-bilyon? Kung itong bilyong-bilyong ito ay itinayo na lang ng negosyo, infrastructure, makakatulong pa sa bawat Pilipino na makapag-create ng trabaho. Pero kung iginawa mo yan para isugpuin ang baha, okay lang din. Kung talaga namang nasugpo. Pero hindi. Nakita natin nung nakaraang taon. Ako mismo, kahapon lang, baha. Expressway. Expressway po, baha. Saan napunta yung pondo na sinasabi ni Bongbong Marcos na flood control projects? Baka ito na yung sinasabi ni Lacson. Huwag lang sana gawing ito. Baka mamaya, tropa rin ito si Bongbong Marcos. Baka naman paninira, pambubutas na naman ito sa mga kaalyado ng Duterte. Pero antayin po natin, pangalanan niya isa-isa. Sana ito ay hindi parang press release lang para siya ay mag-ingay. Sana pangalanan mo Lacson. Isa sa tinukoy niya ang isang maliit na barangay sa isang bayan na nakatanggap ng 1.9 billion habang ang isang bayan naman nakatanggap ng 10 billion pesos. Sabi ni Lacson, grabe no, isang bayan 10 billion na natanggap. Ilang 150 million ang 10 billion. Yung 150 million, ginawa niyong issue kay BP Sara. Kayo ganyan-ganyan na lang kayo kumuha o gumastos ng pera na bilyon-bilyon. Sa pagbubukas ng sesyon sa July 28, magsasagawa siya ng privilege speech para ilantad ang detalye at mga nakita niyang posibleng anomalya sa taunang budget mula 2023 hanggang ngayong taon. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag. Ito lang. Ito sa akin lang, tingnan po natin. Hindi kaya dapat matanggal na talaga ito si Tambaluslos? Dahil ang laki na po ang nagiging problema. Ngayon, meron pang issue na tumatanggap sila ng bilyong-bilyon na pork barrel diyan sa Kamara. No? Hindi ba panahon na matanggal at mapalitan bilang House Speaker to si Tambaluslos? Sino ba ang unang sumira ng Uniteam? Di ba si Tambaluslos? Demonyo ata itong tao na ito eh. Alam mo ba't ko nasasabi? Ang number 1 katangian ng demonyo, division. Ito ang unang nag-create ng division sa Uniteam. Wala tong ginawa kung hindi yung chismisan ng impeachment. Anong naging purpose nitong impeachment na to? Sangkot siya sa kontrobersiya ng impeachment na yan. Alam naman natin lahat yan na nagkabayaran patungkol sa pagpirma dyan sa impeachment na yan. Yan ay isiniwalat ni Chanco. Di ba? Ano pa? Yung kanyang mga press release. Nakala mo ay tumatakbo siya bilang presidente. Akala mo ay eleksyon na nangangampanya sa 2028 na. Hindi po ito nakakatulong sa taong bayan. Walang pakinabang ang taong bayan sa mga press release ni Tambaluslos. Kitang-kita natin na ito ay malayo sa katotohanan. Ito ang kauna-unahang sumira sa administrasyong Marcos. Si Tambaluslos. Meron pa yung anomalyang budget insertion, di ba? Yan sa vice cam na yan, naging problema din yan.
So, meron bang naitulong ito si Tambaluslos? O puro pamumulitika at personal na pangarap niya na maging presidente o isang maging magkaroon ng mataas na posisyon na hindi naman tumataas ang kanyang rating? Palitan nyo na yan. Nananawagan tayo sa mga congressman dyan. Iwan nyo na ang palubog na barko ni Tambaluslos. Masisira kayo kasama niya. Basang-basa po ng sambayanang Pilipino ang kalokohang ginagawa niyan si Tambaluslos. O next topic po tayo, pag-usapan natin si Topacio, papalag kay Risa Hontiveros. Eto. Hindi raw patitinag si Attorney Ferdinand Topacio sa isinampa sa kanyang reklamong cyber libel ni Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni Topacio, hindi rin siya matatahimik o mapipigil sa paglalahad sa taong bayan ng korupsyon umano ng mga taong nasa kapangyarihan. Kabilang si Topacio sa 6 na inireklamo kaugnay ng pagpapakalat umano ng video ni Michael Maurilio o alias Rene, ang saksing iniharap ni Hontiveros sa pagdinig sa Senado. Sa isang video, sinabi ni Maurilio na binayaran umano siya para siraan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, bagay na itinanggi ni Hontiveros. Alam nyo, kung ako kay Hontiveros, sisisantihin ko yung mga abogado niya. Yung political advisor niya, sisisantihin ko. Maling-mali na sinama nila si Atty. Topacio. Alam naman natin lahat, may hawak na ebidensya si Atty. Topacio laban kay Risa. Isinama niya. Mauubliga ngayon maglabas ng ebidensya si Atty. Topacio. Or, probably, baka pati si Atty. Topacio o si alias Rene magdemanda na ng diretso sa korte. At ininit niya, dinawit niya na ito si Atty. Topacio. So talagang magtutuos na sila dyan. Magkakalabasan ng ebidensya. At hindi naman po sasabihin ni alias Rene na nakasama niya na ibinahay ni Risa Hontiveros ang mga ilan-ilang ICC witnesses. Nako, naniniwala ako may mga pictures yan. May mga ilalabas na ebidensya na itong mga ICC witness na ipinagmamalaki nila kasamang ibinahay ni Risa. So doon pa lang, tataob na siya dyan. Ang masama dito kay Risa, dahil sa kadaldalan niya, nabitag siya ng kanyang pagkahilig sa camera. Ako sa tingin ko, yan ang gusto talaga ni alias Rene. Kagatin niya nang sa ganon, lalong mabisto ang kalokohang pinaggagawa ni Risa Hontiveros. Ako sa tingin ko, yan din ang gusto ni Atty. Topacio. Sumagot siya. Para sa ganon, magkalabasan ng ebidensya. Instead na tumahimik si Risa, nag-ingay. Yari siya. Ako sa tingin ko, maling-mali yun. Walang lusot dito si Risa. Kasi alam mo kung nagsalita si alias Rene, nagsalita si Atty. Topacio, tumahimik lang siya, baka makaligtas pa siya. Kasi hawak naman nila ang media. Walang papansin. Di ba? Siya mismo, in-engage niya ang media. Obligado na ang media kunin ang side ni Atty. Topacio. Kunin din yung balita ni alias Rene. So kung sino man ang nagpapayo sa'yo, o kung sino man ang abogado mo, palitan mo na yan. Risa, mali-mali ang mga payo sa'yo. Walang maidudulot yan sa'yo.